Hi everyone, welcome back to Talk and Tell America. Today's video ay reaction. Reaction na natin yung mag-asawa pero hindi kasal. Pero mag-asawa ang tawag nila. Reaction na natin yung video galing kay Raffy Tolfo kasi napaka-interesting talaga ito guys. Kayong mga babae at lalaki dyan nga nagsama na tapos tawag sa inyo ay asawa kahit hindi kasal, diba? So, ganyan ang uso niyan sa Philippines. Kahit hindi pa kasal, tapos nagsama na, asawa ng tawag nila. Ewan ko ba, pero hindi yan. Sa Amerika, hindi pwede. Pag hindi kayo kasal, hindi nyo matatawag nga wife. Sabihin partner, pwede. Pero dyan, asawa na. So, itong nangyari ngayon, itong babae at saka yung lalaki ay nagsama na within 8 years. So, within 8 years, meron silang isang anak. Pero hindi sila kasal. Ngayon, fast forward, magpapakasal na sila. Itong babae ay nakaready na ang kanilang kasal. So, pakinggan muna natin yung complaint niya. Kasi ang lalaki ay double cara. Tangay, pala kasal ka na. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Sana pinatay mo na lang ako. Kaysa paunti-unti, ng ganito. Ginawa ko lang yun. Yung sinabi ko na kinasal na ako, pero hindi talaga kami kinasal. Hindi namin sinabi ko lang yun. Parang makalayo na ako sa'yo. Alam mo, naawa pa ako sa'yo eh. Yung ginawa mo, papakulong kita. Bakit umabot kayo sa punto na mayroon pang judgment, sir? Nagkala lang kami yung mama. Yung parang script lang. So, yung unang-una, akala talaga ng kanyang fiancé muna kasi hindi pa talaga sila kasal. So, nag-asawa na siya. Kasi nga, meron na yung mga picture nga, nagpapakasal siya sa babae. Yun pala, scripted lang pala yun. So, pangalawa, kasi part 2 na to. Yung part 1 talagang napakaiyak ng babae na yun. Siyempre, sino bang hindi maiyak? Maiyak talaga ako. Diretso lang tayo, real talk. Itong babae na to, girl, alam ko, ang tagal-tagal na nyo, talagang masakit na yan para sa'yo. Pero, isipin natin, girl, yung asawa mo, kung napakasalan mo yan, tapos ganyan pala nga, nagda-doubt na siya sa ugali mo, ayaw na niya sa'yo, so lalo nang masama yung samahan nyo. Lalo na, kasi nga, walang divorce dyan sa Pinas, tapos meron namang annulment, pero very expensive, so, mas maganda na yung nalaman mo before kayo natuloy ang kasal. Although masakit sa'yo, yes, it is true. Pero much better na yun talagang nalaman mo. Makikinig lang tayo. Mamakaawa ako sa'yo. Napiliin mo kami ng anak mo. Bakit ka ganyan? Nagmamakaawa siya na piliin siya daw at saka yung anak niya. Girl, wag kang magmakaawa sa lalaki. Kasi pag ang lalaki ayaw na talaga sa'yo, wala ka nang magagawa. Hindi mo sila mapipilit kung wala na siyang pagmamahal sa'yo. At sinabi na talaga niya, wala na siyang pagmamahal sa'yo. Kaya lang nagawa niya yun kasi ayaw talaga niyang sabihin sa'yo kasi ayaw kanyang masaktan. Itong double cara nga lalaki, walang hinungdan yan. Okay, girl? Kaya kayong mga babae, pag ganyan ang yung mga partner nyo, huwag kayong iiyak. Siya kaysa luluhod pa siya at gusto pa niyang pipiliin sila. Oh my goodness, don't do that. Anong tubig? Para sa paa mo. Pinaghihilot kita pag masama yung pakiramdam mo. Kahit ako, kahit masama yung pakiramdam ko, iniintindi pa rin kita. Ano mo sasabihin mo sa akin? May nakikita kang mali sa akin ngayon. Sabihin mo wala na. Sabihin mo wala akong Girl, sa tagal nyo kasing nagsama, 8 years, grabe ang tagal niyan. Yung iba nga marriage, 2 years, 3 years, divorce na.
5 years divorce na, kayo 8 years na. Talaga siguro yung lalaki nagsawa na. Nagsawa na kasi ganyan yung mga lalaki magsasawa na. Either kung babae nagsasawa or yung lalaki nagsasawa. This case, yung partner mo ang nagsawa sa'yo. Sasabihin niya, nag-reason out lang siya na ang ugali mo raw, ang sama ng ugali mo, ganito ganyan, hindi mo na siya inaalagaan, kahit yung nanay niya hindi mo na raw mahal. Ang dami-daming reason ng lalaki. Ganito kasi yun, girl. Pag ang lalaki ayaw na talaga sa'yo, sa babae, ang dami nilang reason. Super, super daming reason. Number 1 din, kahit wala kang ginawa na masama, grouchy yan sila, yung madaling magalit, sisigawan kanila, naghahanap talaga ng magiging i-argue, kahit ang bait-bait mo, hindi pa rin sila satisfied, sasabihin pa rin nila, ay, ang sama ng ugali mo, ganun. Ganun ang mga lalaki na ayaw na sa'yo. Ano yan sila? Babaliwalain talaga nila kahit ano pang ginagawa mo, kahit lutuan mo pa sila ng masarap na pagkain, kahit bibilhan mo pa yan sila ng paborito nilang relo or sapatos or pants, don't do any good for them. It don't do any good for them pag ang lalaki na talaga ayaw sa'yo. Mas mabuti pa nga yung babae kung ayaw na sa kanilang partner na lalaki, bibigyan lang sila ng diamond, wala na. Happy na agad. Kasi binigyan ako ng diamond, ganyan-ganyan, ang mahal siguro, ganyan-ganyan. Ay, iba talaga ang babae. Pero pag lalaki, sabi ko sa iyo, girl, kahit bibilhan mo pa yan ng Rolls Royce na car, pag ayaw na talaga niya sa'yo, wala na siyang pagmamahal, tapos nandoon na sa kanyang kabit, wala ka na talagang magagawa. Kaya wag ka na lang iiyak. Ikaw lang talaga ang ma-stress niyan. Kawawa ka. Okay? Isipin mo, matagal ka na. Isipin nyo lang, open-minded ka na lang, girl, na matagal na kayo. 8 years na kayo. Nandyan na yung anak nyo. Tapos, wala na siyang pagmamahal sa'yo. Meron na siyang babae. Pinakasalan pa nga. Talagan niya daw. Oh, ngayon, ano pang magawa mo? Wala na. So, wag ka na lang masyadong iiyak dyan. Sabi mong patayin mo na lang ako. Wag ganon, girl. Wag ganon. Kasi, ikaw ang lugi niyan. Ikaw talaga ang lugi niyan. Ikaw talaga ang lugi niyan. Ginawa ko noon. Walang taon. Ngayon, nakita kang masama sa akin. Iiwanan mo ako bigla. Sana kung sinabi mo agad. Hindi biglaan. Pag-iisip ko. Yun na, wala na pala. Wala ka ng pagmamahal sa akin. Ayun, girl. Yun nga na, hindi niya masasabi. Sabihin mo pagising mo, yun na palang nalaman, wala na siyang pagmamahal sa'yo. Matagal na siyang walang pagmamahal sa'yo. Kaya nga yung mga dinahilan niya, walang kabulu-buluhan. Sinabi niya, ang pangit mo raw ng ugali, hindi ka raw naglilinis, ganito ganyan, hindi mo daw mahal ang nanay niya, parents niya. Ang daming reason niya, girl. Ang daming reason niya. Kaya matagal na siyang walang pagmamahal sa'yo. Hindi lang talaga niya masasabi sa iyo yan. Baka siguro natatakot siya sa'yo or something. So, kaya ikaw, kampante ka lang kasi sabi mo, iniisip mo, mabait naman yung asawa ko, wala naman kung nakikitang masama sa kanya, hindi naman siya nagaganon, ganyan. So, nagtitiwala ka lang talaga, kampante ka nga, wala talaga siyang ginawang masama. Kaya ngayon, pagising mo, nalaman mo na lang, mayroon pala siyang babae, ganito, ganyan. So, ganon ang mga babae, ang mga partner, nga, sobra kakampante sa kanilang partner na lalaki dahil nga sobra rakabait daw para sa kanila. Talo naman to, sunod-sunuran mo lang to sa akin, ganyan. Wala. Yun pala, yung lalaki pala, meron ng ginawang kabulubuluhan doon behind the curtains. So, nagulat ka lang. So, in other words naman, talaga namang masakit sa iyo. Masakit naman talaga sa iyo. Sige, kakampihan kita dyan. Kakampihan naman talaga kita, girl. Kasi nga, syempre, masakit talaga yan sa iyo. Lalong-lalo na nga, on the spot mo talaga nga, naramdaman na at nakita mo
na ngayon, kaya masakit yan. So ngayon, iiyak ka na lang, iyak ka na lang, pero wag ka nang maghabol sa kanya. Wala ka nang hahabulin sa kanya. At he is no good. Sinabi mo nga, pwede lang kahit kabit ka, okay ra sa'yo. No girl, you have your standard. You have your standard. You have been with these guys for 8 years. Meron kang anak. Ikaw ang nauna, di ba? Kaya wag kang magpakabit. Ngayon kay marriage na siya sa babae niya, so bahala na siya dyan, iwanan mo na yan, wag ka nang makialam, basta wag mo nang tanggapin sa buhay mo at sasabihin mong, ikabit mo na lang ako, okay ra, diba yan ang sabi mo, okay lang sa'yo kahit ikabit ka. No, you have your standard, girl, you are strong person, you are independent, you said you have a job, yes, you have a job, so you don't really need him in your life. You can even afford to take care of your child because your parents help you too. So bakit ka pa maghahabol niyan? Ang dami-daming lalaki dyan. So ang masasabi ko sa'yo, girl, no, kasi naawa talaga ako sa'yo eh. Ramdam na ramdam ko yung sakit sa puso mo. Talaga, na-stress ka talaga. Ang iyak mo, feel ko yung iyak mo talaga. Kawawa ka talaga. So, ngayon, para sa akin talaga mag-hired ka or pupunta ka sa counseling kasi talaga namang yung emotional na damage talagang emotional damage is very dangerous. Ano talaga, ma-stress ka talaga niyan masyado tapos hindi mo nalalaman yung yung mentality mo, wala na. Parang nagkrung-krung ka na dyan. So, trust me, ganyan yung mga emotional damage, lalo na pag grabe na kaayo. Kaya, mas mabuti na yung pupunta ka sa, therapist, yung mga psychology, anong tawag noon, basta yung magpa-therapist ka. Natural lang yun, wag kang matatakot noon. Basta, natural lang yun dahil kailangan mo talaga yan sa, emotional, meron kang emotional damage. Kaya yung lalaki na yan, pwede mo talagang makasuhan ng emotional damage o whatever pa. Ang dami mong makakaso niyan. Pero ang masasabi ko talaga sa iyo, girl, wag ka nang maghabol sa kanya at wag mong pipiliin nga okay lang kahit gawin kang kabit. Wag talaga, itaas mo yung standard mo. Lalong-lalo na nga ikaw yung nauna. Kung ayaw niya ng lalaki, yung partner mo, kung ayaw niya sa asawa niyang pinakasalan niya, so kukuha siya ng annulment o whatever. But, tapos kung babalik siya sa'yo, kung ako sa'yo, girl, wag na talagang babalik yan sa lalaki. No good. He is no good. He is no good. He is not good for you. Kasi kung lalaki nakaganyan sa'yo in one time, they will do it again and again and again. And they will just stop that when they are old, like 70 years old, 60 years old, 70 years old. Pero yung young pa, don't rely on it. They will just always change and change and change and change. They will get away from the beginning. They will get away again the next time until they get old and they cannot do. Their body and their mind cannot do it anymore. Then they stop. So, don't waste your time for that man, okay? So, ngayon, ang masasabi ko sa mga babae nga ganitong sitwasyon, no? Nga may mga partner kayo sa buhay, yung mga lalaki nyo nga nag-cheating sa inyo, tapos iyak-iyak kayo. Yes, iyak kayo ng isang simana lang, 2 linggo, okay na yan, iyak nyo, tapos na. They're not worth it. Ganon din yan sa mga babae. Kung ang mga babae nag-cheat din sa kanilang lalaki. So, pero there are a little bit difference talaga. Pag ang babae mag-cheat sa kanilang jowa nga lalaki, there is difference than the man cheats their girlfriend. So, there's a huge differences for that. So, ngayon, ang masasabi ko tayong mga babae, kung ang ating mga partner nga magloko sa atin, wag mo na talagang tanggapin. Wag mo nang talagang
tanggapin pagbalik. I-kick out nyo sila, tapos huwag mo nang tanggapin pagbalik. Maghanap na kayo, maraming lalaki dyan nga pwede nyong mag-date. Huwag kayong mag-iyak. Hay, hindi na yan uso ngayon. Naaawa talaga ako sa iyo. At itong lalaki na to, hay nako. Sobrang mahal kita! Sobrang kita mahal! Sobra kitang mahal. Uy, my gosh. Sobra kitang mahal. Yan na nga ang sabi ko sa mga babae, wag nyong ibigay ang yung pagmamahal 100% sa inyong partner na lalaki. Okay? No, do not give your love 100% to your boyfriend or even husband. You have to live love for yourself. Kasi pag ibigay mo lahat, tapos ngayon, ang lalaki iwanan ka bigla, tulad ngayong nangyari, wala, lugnop ka. Pwede ka nang magpakamatay sa sarili mo dahil wala ka nang iniwanang pagmamahal sa sarili mo mismo. Binigay mo lahat doon sa lalaki. Ngayon na ibigay mo lahat sa kanya, nawala yung lalaki, so nawala na rin yung sarili mo. As in, wala na ang sarili mo. Emotional damage. You are so damaged. Kasi naibigay mo lahat ang pagmamahal mo. No, ganito yon. Kung meron kayong mga partner sa life ninyo, no, ibigay nyo ang 50% pagmamahal sa kanila, 50% din ang pagmamahal sa inyong sarili, or more, much better, na bigyan nyo sila ng 40% ng pagmamahal, 60% ang pagmamahal mo sa sarili mo. At least kung iwanan ka nila or mag-cheat yung partner mo, o di, hindi ka masyadong masasaktan because hindi mo naibigay lahat ang pagmamahal mo. Meron kang tinira sa sarili mo nga mas malaki pa kaysa sa naibigay mo sa kanya. So kahit magtumbling-tumbling pa siya dyan sa pangbabae, pag sasabihin niya nga, hey, nagbabae ako, iwanan na kita, sasabihin ko, okay, go ahead. Suportahan mo na lang yung anak mo dito. Kung meron kayong anak, suportahan mo lang yung anak mo dito. Go ahead. I don't care. Go your life. I go on with my life. So, ganun. So, tandaan nyo mga babae ha. This is the new generation now. Huwag nyong ibigay 100% ang inyong pagmamahal sa inyong partner. Tandaan nyo talaga yan kasi kayo lang talaga ang magiging kawawa. Tulad ngayon dito. Iyak ng iyak. As gusto pa nga niyang, sana pinatay mo na lang ako. Kaysa ginanyan mo dito ako ngayon. Di ba? No, that is not acceptable. So, girl, pray ka na lang. Be strong. At iisipin mo, wala ka nang magawa. Hayaan mo yan. He's no good. He's just no good. So, continue with your life. Na kay anak dyan. Alagaan mo anak mo. Mahalin mo anak mo. Mahalin mo sarili mo. Find a good job. And live your life and be happy. Maraming lalaki dyan nga. Makita mo pa dyan. Maganda ka naman bata pa rin. So, no problem. Alright, see you in my next video. And I will invite you to like this video. And if you haven't subscribed to this channel, please click subscribe and stay connected. Talk and tell America. Bye-bye.